Oh yes, so good morning, good morning. So for today's video mga bro, continue plastering tayo dito sa may kitchen na to mga bro. Alright mga bro, so itong area na to, tsaka itong area na to mga bro, para itong mismong kitchen na to, tapos na tayo. Dito na naman tayo sa area na to mga bro. Ayan mga bro, so yan po yung gagawin natin ngayong araw na to mga bro. So totally continue plastering lang tayo dito mga bro, kasi yan na po yung ating activities ngayong week na to mga bro. Puro plastering works tayo dito mga bro. Alright mga bro, so ayan, let's go. So ayan mga bro, so continue plastering tayo dito sa area na to mga bro. Alright, so let's go. So pasikip na pasikip yung area natin dito mga bro. Alright mga bro. So yan. So ganun talaga pag nasa construction tayo. Alright mga bro. Yan. So puro plastering na kami dito mga bro sa project namin na to. So ang kasunod nito, tiles ang ikakabit din, or depende sa client kung anong materialis ang bibilhin muna niya, kasi labor lang kami dito mga bro. Alright mga bro. Ayan. Ayan. Okay. Go, 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 go! Plastering works tayo. Ayan mga bro. Shoutout po sa lahat na nakapanood ng ating video. So maraming thank you sa suporta nyo sa ating page at sa YouTube channel natin mga bro. So thank you so much sa support. Yes, go, 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 go. Tuloy-tuloy lang ang ating daily routine mga bro. Tuloy-tuloy lang tayo. Puro lang tayo ano nito mga bro, kumbaga paltik-paltik. Hindi naman tayo pwede makapunas, ang hirap ng area. Kaya puro lang tayo ganito muna. Alright mga bro, go, go, go! Yes, yo. Yan. So, pagdating po talaga sa CHB laying mga bro, ang masasabi ko lang, walang tao mga perfect na diretso yung CHB laying natin mga bro. Kahit hulugan po natin yan, merong re-resulti po talaga dyan. So, ang advice ko lang po sa inyo mga bro. Alright, so regarding sa pagsi-CHB mga bro, yung CHB laying natin mga bro sa 4 inches na hollow block, ang standard niyan 6 na patong. 6 na patong, stop ka na. Alright, so kinabukasan na naman patitigasin na muna yan, kasi I'm sure na yung pag once na umabot ka ng 7 layer, babali at babali po yan. Liliko at liliko po talaga yan. Alright mga bro. So, ang 5 inches or 6 inches na hollow block natin mga bro, pwede po kayo magpatong diyan
ng hanggang 10 layer. Alright mga bro. Sa 5 inches saka 6 inches po yun na CHB mga bro. Yan po yung pinaka limit niya. Once na magsi-CHB laying kayo mga bro. Alright mga bro. Pag yung 4, yung 4 inches, gawin mong 10, sigurado babali at babali yan mga bro. Yan po yung magiging tips natin sa mga baguhan na mamamakyaw. Ang hirap din po kasi minsan-minsan yung iba banat lang ng banat. So doon kakapal ang ating plastering. Kasi hahabulin po yung yung baluktot niya mga bro. Yun ang magiging sistema nun mga bro. Kasi uhulugan po natin yan. Kahit pa nasa hulog yung hollow block natin, sabihin natin ipagpalagay po nating merong nakahulog siya. Meron po talagang re-resulte dyan mga bro. Kasi sa hollow blocks pa lang po, wala pong perfectong hollow block sa ngayon mga bro. Kasi sa hulmahan po nila, wala na. Re-resulte na. Sa mga ganitong hollow block mga bro, ewan ko lang doon sa mga, kasi iba-ibang klase kasi pong hollow block. May ordinary hollow block, may class A, class B, class C. Yan mga bro. So, ang pagkakaalam ko, mas magandang hollow block yung jack belt. Kaso, may presyo lang po siya talaga. Yan mga bro. Yan po yung mga advice natin sa mga natin, sa mga beginners. So regarding naman sa kung paano kukunin yung mga yung hollow block sa bawat span, kung ilan ang laman, meron po tayong tutorial dyan nasa YouTube channel natin mga bro. Binibigay po natin yan sa mga beginners natin mga bro. Hindi naman tayo madamot regarding sa ganun kasi tinuturuan lang din po ako nung nakaraang araw. Nung mga nakaraang mga kasama kong architect, engineer, manager. Tinuturuan lang din po nila ako. So, sa awa ng Diyos naman, hanggang ngayon, dala-dala ko yan. Yung mga ganun mga bro. Sipag, tiyaga lang talaga. Sipag at tiyaga ang kailangan natin mga bro. Alright mga bro. Yan. So, tuloy-tuloy lang ang ating plastering works. Yan, habang nagkikwentuhan tayo mga bro. Yan. So, this coming October mga bro. Ngayong month of October, meron po akong project sa awa ng Diyos na award na sa akin. So, abangan nyo po yan mga bro. Marami po tayong tutorial dyan regarding sa ating trabaho. Alright mga bro. Hindi man tayo makapagbigay ng halimbawang perfect na yung matinding tutorial mga bro. Pero I'm sure makapagbigay ako kahit konti lang sa inyo. Yung mga kunting idea, kumbaga. Alright mga bro. So marami po talagang kapwa nating construction worker na magaling po talaga. Hindi naman po ako nagmamagaling, pero nakakaintindi lang tayo mga bro. Alright mga bro. So regarding po sa ating basher, so meron akong basher mga bro. Alright, so lalong-lalo na, napakarami kong basher doon sa nag-i-install ako ng submeter. Ang masasabi ko lang po sa kanila, sinishare ko lang yung kaalaman ko. Hindi naman lahat po ng client natin ay nasusundan ang color coding
Alright mga bro, hindi naman lahat ng client na sabihin natin, kahit sabihin po natin na sabihin po natin na susunod tayo sa color coding. Kung sabihin ng client ay hindi siya papayag, o di wala tayong magagawa. Alright mga bro. So ganun po yan. Alright. So sa mga basher ko doon. So ganun pa rin ang masasabi ko. Maraming salamat sa inyo sa pagbabash nyo sa akin at na-challenge ako ng maigi. Alright mga bro. Napakaraming comment po doon mga bro. So ang sinasabi na color coding, ganun, halos puro color coding mga bro. Yan lang yung masasabi ko. Kasi ang pagkakaalam ko, kung tunay kang electrician talaga, kahit wala kang color coding, kaya mong ikabit yan. Kung tunay kang electrician. Yan ang ko. Marami ding mga good comment doon, pero halos karamihan basher. Kasi hindi nila alam, baka ini-speak nila mula nung nilabas sila ng nanay nila, electrician na siguro sila. Ganun nangyayari. Pero okay pa rin. Ganun pa man. Salamat pa rin. Alright mga bro. So, good luck na lang po sa kanila. God bless na rin po sa kanila. Yan lang yung mga masasabi natin sa ating basher. Basta tuloy lang. Ang importante sa akin, wala akong nilalamangang tao. Wala akong inaapakan tao. Yun lang ako. Ganun lang ako. Tuloy lang ang trabaho ko. Yan mga bro. Kahit mga bro. Ang trabaho namin mga bro, yung mga ito, lumalaban po kami ng parihas sa ating kapwa construction worker. Alright, hindi naman tayo nagmamagaling, lumalaban lang tayo ng parihas. Kumikita tayo sa ating trabaho, sa pinagpapawisan din po natin yan. Kasi lahat po yan, gagawa ka ng mabuti or hindi mabuti, may basher ka talaga. Ganyan ang sakit ng Pinoy mga bro. Yan. Kahit patay na nga yung tao, mayroon pa rin basher eh. Ganun yan mga bro. Real to ha, real talk kung tatawagin ba ganyan ba. Alright. Sige lang. Tuloy-tuloy lang ang laban natin. Tuloy-tuloy ang laban natin, mga kabro. Go, 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 go.
So yan mga bro. Ang masasabi ko lang, maraming salamat sa inyo. Peace. Let's go. So ayan mga bro. So tapos na tayo dito sa area na to mga bro. Itong sa kitchen na to. Dito sa isang side na naman mga bro. Alright mga bro. So ganyan lang po siya. So kung ipapa-tiles, so preparasyon po ito. So mga ganitong pag-finish mga bro, rough finish. So preparasyon po ito sa pagta-tiles. Alright. So kung papipinturahan po to ng client natin, i-skim coat naman natin yan. Alright. So mas maigi yung mga ganitong rough finish mga bro. Bago pinturahan, i-skim coat muna. Alright. Mas kapit na kapit yung skim coat natin dito sa mga rough finish kaysa nung smooth finish mga bro. Alright mga bro. So mas kapit na kapit yung skim coat natin. So walang possible na matutuklap yung skim coat pag rough finish mga bro. Ayan mga bro. So dito na naman tayo sa area na ito. Ito yung papalitadahan natin ngayong araw para matapos na tayo dito sa portion na to mga bro. Alright mga bro. So yan. So let's go.